Opo, dakila namin Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po, mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Sa muli, mahal na Panginoon, binigyan kami ng pagkakataon, amang banal, na kami, mahal na Panginoon, makadako siyang malagawain. Kami, mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat sa amin. Mahal na Panginoon, taglay namin kagalakan, kalakasan, nagmula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa paglangis sa bawat yugto na malagawain, mahal na Panginoon, sa pagpadama ng matamis, mahal na presensya, mga banal sa pagkilos sa abing kalagitnaan, mahal na Panginoon. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pinakamalang bahagi ng malagawain, mahal na Panginoon, ang pakikinig, pag-aaral ng mga salita. Minsan, mahal na Panginoon, buksan po ang aming pangunawa at bigyan kami, mahal na Panginoon, kaalaman, nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, pawiin niyo po, mahal na Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway sa aming pakikinig, sa bang lingkod, mahal na Panginoon, kayo po magbuka ng aking mga labi, sa gana akin, wala po, mahal na Panginoon, magagawa. Kayo mga una, mahal na Panginoon, kami umaasa sa iyong dakilang habag at awa, mahal na Panginoon, sa oras na ito, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway lahat ng mga gawa ng kadiliman, demos of hindrances, power of darkness, cast out, in Jesus' name, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kataas-taas ang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dobling paggalang at respeto at pag-alaala sa mga turo at aral ng ating magulang sa mahal na Panginoon, beloved Honorable Pastor, beloved Son Pastor, at pagbati sa lahat ng beloved Almeida family, to our beloved ordained preacher and his family, sa lahat ng beloved preacher, beloved musician, beloved choir, sa mga katuwang sa gawain natin malapit sa dakong ito. Praise the Lord. Sa inyo pong lahat maminamahal, mapagpalang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Lord to God, purihin po ating mahal na Panginoon. At tayo pong mga kapatid ay darako na po sa ating pong pag-aaralan sa hapon na ito. Kaya ihanda na po natin, mga minamahal, ang ating mga banal na kasulatan. At kung wala man po tayo mga Bible, mga kapatid, tayo po ay makinig mainam at ating pong sundan, mga minamahal, sa ating monitor, yung mga talata na ating pong babasahin. Praise the Lord. Amen, Lord to God. Ating mga kapatid, buksan po ang banal na kasulatan. Dito sa aklat ng Roma, mga minamahal, sa kabanatang 10, simula tayo mga kapatid sa talatang 11 hanggang sa talatang 15. Yan. Roma 10, talatang 11 hanggang 15. Sabi dito mga kapatid, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya ay nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo, ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat na sa kanya ay nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sa verse 14, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So dito mga kapatid, sa ating pong nabasa mga minamahal, lalo na po dito mga kapatid sa verse 13, sapagkat ang lahat na nagsitawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Amen. No? So, kailangan po, napakahalaga pala mga minamahal, sa isang mananampalataya o sa isang tao, na alam niya po yung pangalan na tatawagan niya.
Ang sabi mga kapatid, lahat magsisitawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Kaya yung utos mga kapatid sa mga alagad, inutos ng mahal na Panginoon bago siya umakyat sa langit, nung siya'y nabuhay na maguli, sabi niya sa mga alagad, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Gawin ninyo mga alagad ang mga bansa. Bautismuhan ninyo sa pangalan. Amen. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po mga kapatid. Yan po ang utos ng ating mahal na Panginoon. Nung sila po mga kapatid ko ay magsisipangaral na. Sa madaling sabi mga kapatid, nung sila na po ay nagsipangaral, nagsihayo na sila mga kapatid, nung sila po ay sumunod na sa utos. Diba? Yung utos mga kapatid, bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Ngayon, nung sumunod na sila, mga minamahal, ang sabi sa palagi nating napapakinggan pag tayo po ay baguhan, kayo'y magsisi at magbautismo sa pangalan ni Hesukristo sa kapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Amen? Sumunod ba mga kapatid yung mga alagad? Ang sabi ng iba, hindi daw po sumunod yung mga alagad. Kaya yung ibang mga minamahal, ibang mga grupo, ang bautismo nila mga kapatid, ang sabi nila, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. May binanggit bang pangalan mga kapatid? Di ba walang binanggit na pangalan? Amen? Dahil wala naman yung Ama, mga minamahal, sabihin natin Ama. O lahat dito mga kapatid na mayroong mga anak, may asawa na lalaki, ang tawag sa iyo ay Ama. Pero mayroong kang pangalan. Amen. So ang hinahanap ng mahal na Panginoon, yung pangalan. Na bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Na dito mga kapatid, magkakaroon ng kapatawaran yung ating mga kasalanan. Kaya tingnan nyo po, nung tayo po ay mga bata pa, sabi sanggol, bininyagan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Pero habang lumalaki tayo, lalo tayong nagkakasala mga kapatid. Di ba? Habang lumalaki tayo mga minamahal, lalo tayong gumagawa ng masama. Yung iba nalululong sa bisyo, yung iba nalululong na sa droga, nalululong na sa mga barkada, nalululong na sa mga sugal, sa paglalasing. Dahil maminamahal, yung binautismo sa atin, sabi kan sa Bicol, yung bunyag sa tuya, wala pong kapangyarihan. Pero mga kapatid, nung masumpungan natin na sabi ng Bible, maminamahal, dito sa Roma, nabasa natin mga kapatid, paano silang magsipangaral kung hindi sila mga sinugo? Yan. Kaya mga minamahal, dito po natin na mapapatunayan kung sino yung mga sinugo na nagsisipangaral ng salita ng Diyos. Yung mga sinugo ng Panginoon, mga minamahal, ito po yung mayroong kasamang kalakip na kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng mga apostol, nung sila po ay sinugo ng Panginoon, mayroon pong kalakip na kapangyarihan. Kaya yung mga binautismuhan nila, binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesus, tumanggap ng kapatawaran,
the same time, mga minamahal, after na tumanggap sila ng kapatawaran, yung kanilang karamdaman, mga kapatid, na nagpapahirap sa kanila, mga masamang espiritu nagpapahirap sa kanila, mayroong mga ketong, mga minamahal, mayroon sila mga cancer, lahat ng mga karamdaman, mayroon sila po ay nagsigaling dahil sila po ay napatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya napaka-importante po na tama yung bautismo sa atin, kasi mga minamahal, pag mali po yung bautismo sa atin, mali yung binautismo sa isang tao, kaya sabi ng iba, marami na akong napuntahang fellowship. Halos lahat na yata ng mga nanditong mga gawain na puntahan ko na. Naka-attend na ako, naging miyembro na ako. Ilang beses na rin ako nabautismuhan. Pero ang sabi ng mga kapatid natin, dito ko lang naintindihan sa Jesus Miracle Crusade kung paano ang tamang paglilingkod sa Diyos, kung paano ang tamang pagsunod sa Diyos, dito lang sa Jesus Miracle Crusade. Di ba, mami na mahal? Kasi mga kapatid, sabi ng balakasulatan, paano silang magsipangaral kung hindi sila mga sinugo? Yan. Kaya yung mga hindi sinugo ng Panginoon, ang kanilang pangangaral, mga kapatid, ay tinatawag na human wisdom. Galing sa tao yung karunungan. Pero yung nangangaral, mga minamahal, na sinugo ng Panginoon, ang pangangaral niya, mga kapatid, mayroon pong kapangyarihan. Na ang sino mang sumunod sa ipinapangaral ng taong sinugo ng Panginoon, mayroong kapangyarihan, mga minamahal, para siya po ay mapalaya sa kanyang kasalanan, mapagaling sa kanyang karamdaman, at magkaroon siya ng bagong buhay. Kaya napakahalaga na yung sinugo ng Panginoon ay galing sa Diyos. Amen. At kung ito, mga kapatid, napatunayan natin na yung napakinggan natin na aral, mga minamahal, mayroong kapangyarihan. Ano sabi ng Bible? Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Huwag ka nang maghanap pa, sapagkat nasumpungan mo na ang katotohanan. Nasumpungan mo na ang tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Nasumpungan mo na ang pangalan na makapagliligtas sa iyo sa lahat ng kapahamakan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ano sabi po, mga manamahal, ng mga gawa? 4 talata ay 12. 4:12 ng mga gawa. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Tayo po, mga minamahal, ito po yung mga pangaral ng apostol. Sa kanino mang iba walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan daw, mga minamahal. So ano po yung pangalan na yun, mga kapatid, na sukat nating ikaligtas? Yan, buksan natin ang Mateo, mga kapatid. Dito po, mga minamahal, sa 2, talata po ay 21. O kaya 1:21 ng Mateo. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalan na itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. So, di ba? Yun po, yung ibinigay na pangalan na makapagliligtas, makapagpapatawad ng kasalanan. Kaya nung magbautismo na mga apostol, isang pangalan ang ginamit. Pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit, mga minamahal? Ano yung pangalan ng Ama? Jesus. Anong pangalan ng Espiritu? Jesus. Anong pangalan ng Anak? Jesus pa rin. Diba? Kaya yung iba, sabi ng iba, yung Ama, iba sa Anak yung Ama. Hiwalay. Iba yung Espiritu. Kaya 3 daw sila, mga kapatid. 3 na sila.
Samantala, mga minamahal, sa banal na kasulatan, wala tayong mababasa na mayroong tatlong Diyos. Wala tayong mababasa na mayroong dalawang Diyos. Ang tangi lamang nating mababasa, nag-iisa lang ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan. Para mapatunayan natin, mga minamahal, basahin muna natin, mga kapatid, ang aklat ni Santiago. Dito, mga minamahal, sa 2:19 ng aklat ni Santiago, sabi dito, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Yan. Kung tayo daw po ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man, nagsisampalataya at nagsisipanginig. Tingnan niyo po. Yung mga demonyo, yung mga masamang espiritu, naniniwala sila na mayroon lang isang Diyos. Nanginginig pa sila. Grabe ang takot nila, mga minamahal. Kaya pag tayo po, mga kapatid, ay pinupuri na natin ang pangalan ng mahal na Panginoong Hesukristo, ang mga masamang espiritu, ang mga demonyo, mga minamahal, nagsisipanginig sila, mga kapatid, natatakot sila ng sobra, mga minamahal. Amen. Kaya naalala yung patutunan ng mahal na pastor, yung magkapatid na sumakay sa bus, papunta ng gawain, magkapatid, lalaki at babae, papunta sila ng gawain, yung kapatid niyang lalaki biglang nawala sa loob ng bus. Ha? Nawala, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga kapatid, nag-isa na lang yung sister. Pagdating niya sa pastoral house, sabi niya, mahal na pastor, ang aking kapatid na lalaki nawala. Paano ngayon nawala? Tumalon ba siya? Hindi po, bigla na lang nawala sa katabi ko. Mami na mahal, sabi ng mahal na pastor, magpuri. Nagpuri sila, mga kapatid. Nagpuri sila, mga minamahal, mga 1 oras. After na 1 oras na pagpupuri, dumating na yung lalaki. Yung nawala doon sa bus, dumating na. Nung dumating na, siyempre, tinanong, saan ka galing? Saan ka pumunta? Ang sabi ng kapatid natin na ito, dinala ako sa impyerno ng mga masamang espiritu. Pinahirapan nila ako doon. Ang apoy napakainit. Pero nung sabihin ng mahal na pastor, magpuri. Nung magpuri na ang mga taga Jesus Miracle Crusade, ang mga masamang espiritu, ang mga demonyo sa impyerno, nanginginig. Natatakot na, mga minamahal. At ang sabi ng mga nandoon, mga kapatid, ang sabi ni Satanas, pakawalan nyo na yan, nagpupuri na ang mga anak ng Diyos. Kaya pinakawalan siya. Nakabalik. Kasi, mga minamahal, ang ating pinupuri, sinasambang Diyos, pangalan na ating sinasamba, ito ang nag-iisang pangalan ng mahal na Panginoong Hesukristo. Ito ang nag-iisang pangalan ng ating dakilang Diyos. Na hindi po ito, mga minamahal, nakikilala ng mga matatalinong tao. Hindi po, mga minamahal, kilala ng may mga mataas na pinag-aralan. Nagpakilala siya, mga kapatid, sa mga dukha. Nagpakilala siya sa mga mahirap. Nagpakilala siya, mga kapatid, sa mga mangmang. Nagpakilala siya sa mga wala ng kabuluhang mga tao, mga minamahal. Tayo po ang mga tao na yun, mga kapatid, na nagpakilala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, nagpupuri sa nag-iisang Diyos. Diba? O nung araw, wala naman tayong takot sa Diyos eh. Hindi natin alam kung sinong Diyos na tatawagan natin. Dahil namulatan natin, napakaraming pangalan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, may San Pablo, may San Pedro, may San Juan, may Santo Niño, may Santa Ines. Yan. Kaya pag nainis na yung tao, sabi, kasi anya, si Santa Ines ang tinatawagan. Yan. O yun, mga ano lang yun, mga kapatid. Pero, mga minamahal, wala po tayong alam. Manalangin tayo, manguros tayo, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Wala tayong alam, mga minamahal. Walang power, mga kapatid. Walang kapangyarihan. Pero nung mapatunayan na natin, makilala na natin ang pangalan na dapat nating tawagan. Tingnan niyo po, mga minamahal.
sa mga disgrasya, sa mga aksidente, sa mga mabangis na hayop, sa mga makamandag na hayop, katulad ng mga ulupong, maminamal, ahas, kobra, mga yung aso na sabi nga maminamahal, wala na sa kanyang sarili, nababaliw ng aso. Pag binanggit mo ang pangalan ng mahal na Panginoon, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe mga kapatid. This is the powerful name. No other name. Walang ibang pangalan na ibinigay. Nasabi po mga kapatid nang nabasa natin, ang batang lalaki na ibinigay mga kapatid, ang kanyang pangalan ay Jesus. Na ito po minamahal ang prophecy. Yung ano po sabi ng Isaiah mga kapatid, 9:6. Yan, balikan po natin yan. Bagamat lagi po natin itong nababasa, mga minamahal, basahin natin mga kapatid. Sabi ng Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan. Yan. Ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha. Tagapayo. Yan, yung pangalan tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Yan niyo po, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. O, kaya mga kapatid, kung mayroong Ama si Jesus at yung batang ipapanganak, Ama din siya mga kapatid, so dalawa na po ang Ama. Dalawa na ang makapangyarihang Diyos. Dahil yung bata na ipanganak, tatawagin siyang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Kaya malinaw mga kapatid na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit ng lupa, ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Amen. Nagkatawang tao. At nung siya ay nagkatawang tao, pinangalanang siyang Jesus. At sa ating nabasa mga minamahal, yung ipapanganak na bata, siya po ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Lord to God, purihin nating mahal na Panginoon. Malinaw ba mga kapatid? Diba napakalinaw mga minamahal, pero mga minamahal, kapag nakarinig ka ng mga turo, lalo na ngayon sa social media, sa YouTube, sa Facebook, lahat na kung saan dyan, may mapakinggang kang iba-ibang turo. May nagtuturo na 3. May nagtuturo na 2. Mayroon din nagtuturo na 1 lang, pero wala pong power. Di ba? Sabi nga po na mahal na Panginoon, marami magsilitaw na mga bulaan Kristo, mga bulaang propeta, mga bulaang mangangaral, ililigaw ang mga tao. Pero itong maminamahal, itong ating napakinggang turo, yung napakinggan nating pangangaral, hindi tayo iniligaw, kundi dinala tayo mga kapatid sa buong katotohanan mga minamahal. Dahil nandito, lumakip yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakinig ang Diyos sa ating panalangin. Anong araw? Yung mother ko maminamahal, mahilig yun magpasyon, magnobena, magpadasal. Halos lahat ng sa relihiyon, alam niya yun. Pero sa tagal na nandun siya, walang katugunan sa kanyang panalangin. Wala, maminamahal, walang katugunan. Pero mga kapatid, nung makilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung siya ay dumalangin, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa Jesus Miracle Crusade, ang aking asawa na lasinggero sugarol, baguhin mo. Wala pang ang 1 buwan, pinakinggan yung panalangin niya. Binago ang aking mahal na Ama. Pinakinggan yung panalangin niya. Sabi niya, ang tagal kong nanalangin nung ako'y nasa reliyon. Hindi ako sinasagot ng Diyos. Hindi nakikinig ang Diyos. Bakit? Dahil mali yung tinatawagan niyang pangalan.
Mali yung tinatawagan niyang Diyos. Pero naging tama na po yung pangalan, mga minamahal. Tama yung proseso. Tama yung paglilingkod sa Diyos. Kaya yung panalangin niya, pinakinggan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating lagilang Diyos. Dahil mga minamahal, sabi po na balakasulatan, ang Diyos hindi nakikinig sa mga taong makasalanan. Hindi siya nakikinig. Kaya kahit anong panalangin, mga minamahal, hanggat nandun yung kasalanan, meaning to say, hanggat hindi ka napapatawad ng Panginoon, kahit anong panalangin mo, hindi ka mapakinggan. Dahil ang sabi ng balakasulatan, Isaiah 59, talata po ay 1, mga minamahal. Yan, mababasa po natin dyan. Buksan natin, mga kapatid. 59. Talatang 1 ng Isaiah, sabi dito, narito ang kamay ng Panginoon, hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Gina niyo po? Yung kasalanan ng tao, ito yung nagpakubli. Ito yung takip, ito yung hadlang para hindi mapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya mga minamahal, nung tayo po ay napatawad na ng mahal na Panginoon, pag dumalangin ka sa mahal na Panginoon, papakinggan ang iyong panalangin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya marami pong kapatiran dito, mga minamahal. Ang sabi ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, marami akong kasalanan sa iyo nung ako hindi pa naglilingkod sa iyo. Napakarami kong ginawang kamalian sa iyong harapan. Pero sabi niya, nanalangin siya, mahal na Panginoon, kung pinatawad mo na ako, ang karamdaman kong itong sakit sa puso, ang karamdaman kong itong kanser, ang karamdaman kong itong ketong, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, walang gamot. Yan po ha? Yun ang panalangin niya. Pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, wala akong gagamiting gamot. Ngayon, nanalangin siya. Kinabukasan, nandun pa rin yung sakit niya. Ang sabi niya naman niya, mahal na Panginoon, sabi niya, siguro mahal na Panginoon, hindi mo pa ako lubos na napapatawad. Ang ginawa niya, nag-ayuno siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, mag-ayuno ako. Dahil ang sabi ng aming mahal na pastor, manalangin ka na may pag-ayuno, ito ay makapangyarihan magpalayas ng mga masamang espiritu. Kaya sabi niya, siguro masamang espiritu na ito ang nasa akin, makaramdaman mga masamang espiritu. Nag-ayuno siya, 3 araw. Pagkatapos siya mag-ayuno, ang karamdaman niyang kanser. Pumunta siya sa doktor para masiguro niya. Sabi niya, mahal na Panginoon, pupunta ako sa doktor. Mapatunayan ko kung talagang magaling na ako. Pagdating niya sa doktor, ang sabi ng doktor, saan ka nagpagamot? Saan ka pumunta? Sabi niya, bakit Dok? Ang kanser mo wala na, gumaling na. Sabi niya, pumunta ako doon sa fasting house, nag-ayuno ako. Sabi niya, taga saan ka? Sabi niya, sa Jesus Miracle Crusade po. Ang sabi ng doktor, totoo ang pastor dyan. Totoo ang Diyos dyan. Totoong may himala. Diba? Doktor. Ang ano ng doktor, mga minamahal, pag may karamdaman, sabi niya, operahan. Pag may karamdaman kang kanser, putulin. O kaya may diabetes, putulin ang paa. O kung saan yung part na may diabetes, puputulin. Pero sa mahal na Panginoon, pag manampalataya tayo, walang putol-putol. Gagaling ka 100% dahil napatawad ka na, dahil yung pangalan na tinawagan mo ay tama, yung paglilingkod na ginawa mo ay tama, mga minamahal. Sabi ng yung labwas, may ulcer yung kapatiran na naging Kristiyano, baguhan may ulcer. Pag may ulcer, bawal magutom, bawal din mabusog ng sobra. Sabi ng kapatiran na napakinggan niya, ang pag-ayuno ay mabisa. Sabi ng kapatiran, mag-ayuno ako. Ang sabi ng magulang niya, mamamatay ka pag nag-ayuno ka. Pero ginawa niya pa rin, nag-ayuno siya.
Pagkatapos niya mag-ayuno, umuwi siya. Ang sabi niya sa magulang niya, hindi ako namatay, kundi ako'y gumaling dahil makapangyarihan. Makapangyarihan ang aking nakilalang Diyos sa gawain na ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Now, ano po sabi minamahal ng Philippians? Dito po sa Pilipos 2:6 hanggang 11. Dos, 6. Sabi dito mga kapatid, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Yan. Kaya mga kapatid ang Diyos mga minamahal, nag-anyong alipin, nakitulad. Ibig sabihin, hindi siya katulad ng tao. Hindi siya ordinaryong tao. Yung ipinanganak ni Maria, mga minamahal, doon sa Mingerle, sa Sabsaban, hindi siya ordinaryong tao. Siya po ay nag-anyong tao, nag-anyong alipin, nakitulad siya sa tao, mga kapatid. Na ang sabi, mga kapatid, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Na siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng lalong-lalo sa lahat na pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit, na nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya tingnan niyo po mga minamahal, kung mayroong Ama si Jesus Christ, luluhod siya sa pangalan, luluhod siya sa anak. Kung hiwalay sila, kung dalawa sila. Dahil yung nasa itaas, yung mga angel, yung mga nandun na mga nilalang, yung 24 elders, luluhod kay Jesus. Kung nandun yung Ama, luluhod din siya kay Jesus. Kaya, walang ibang Diyos. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu, isa lang sila, mga kapatid. Isa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkatawang tao lang siya. Yung nag-iisang Diyos na nandun sa langit, nagkatawang tao bumaba. Kasi kung Espiritu siya, bababa, Espiritu pa rin siya, ay hindi siya masusugatan. Hindi siya pwedeng ipako dahil Espiritu Hindi siya tatabla ng yung sibat. Hindi siya tatabla ng pako dahil Espiritu. Kaya siya ay nagkatawang tao. Para siya po ay mamatay. Para yung kanyang dugo mabuhos. Dahil yung dugo lang ng Panginoon ang tanging makapagpapatawad sa mga taong makasalanan. Kaya nagkatawang tao siya para magkaroon siya ng katawan ng dugo. At yung dugo na yun ang naghugas sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Nung tayo makasalanan pa, hinugasan tayo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi na balakasulatan, mga minamahal, sabi niya kay Apostol Juan, I am the Alpha and Omega. Ako ang simula at ako ang wakas. Yan, basahin natin, mga minamahal. Last verse natin. Apokalipsis. Maghanda na po ang beloved, mga awit at manunugtog. Apokalipsis 1:17 at 18. At na siyang aking makita ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Yan. I am the first and the last. Sabi sa verse 18, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman,
at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Yun niya po. Siya ang nabubuhay, siya ang una at huli, pero siya po ay namatay. At ngayon, siya po ay nabubuhay magpakailanman. Sino po yun? Si Jesus Christ na nagkatawang tao. Ang Diyos na nagkatawang tao na namatay para sa atin, maminamahal. Para tayo matubos sa ating mga kasalanan. At hindi lang matubos, maminamahal, para tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang makasalanan, saan po sila mapupunta? Pag namatay ang makasalanan, saan sila mapupunta? Sa impyerno. Kaya tayo mga kapatid, patuloy na naghahayo. Patuloy tayo maminamahal nagbabalita sa mga tao na ang mga tao dapat magbalik loob sa Diyos. Dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan dahil pag namatay silang makasalanan, papunta sila sa impyerno. Pero pag tayo tumalikod na sa kasalanan, iniwan na natin ang kasalanan, naglingkod na tayo sa buhay na Diyos, papunta na tayo sa buhay na walang sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yeah, amen. Kaya kung mayroon pang bagay na importante sa iyo, kung mayroong pambagay na mahalaga sa iyo, salvation is the greatest matter of importance. Ito na ang pinakamahalagang bagay, ang kaligtasan. Kaya huwag mo itong ipagpalit. Oferan ka na magandang trabaho, magandang sahod, huwag mong ipagpalit ang iyong kaligtasan. Kung hindi ka na makapaglilingkod sa Diyos, kung hindi ka na makapag-aawit sa Panginoon, kung hindi ka na maminamal makapanambahan sa mahal na Panginoon, huwag mong ipagpalit ang kaligtasan sapagkat ito ay napakahalaga. Pag namatay ka, ikaw na ay nando sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung talikuran mo ang offer ng Diyos na kaligtasan, kapag tumalikod ka sa paglilingkod sa Panginoon, pinagpalit mo sa material, pinagpalit mo sa financial, pinagpalit mo sa iyong trabaho, maybe, ma-erase yung pangalan mo sa langit, sa aklat ng buhay. Pag na-erase yun, wala na. Pag namatay ka, wala ka nang nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag naglingkod ka, mainit ka naglingkod, kahit nahirapan ka, kahit piso-piso lang ang income mo, kahit sabi nga mga minamahal, kahit isang tuka ka lang, pag ikaw ay namatay, nagliliwanag ang iyong pangalan, sasabihin na sa iyo ng mahal na Panginoon, sasabihin ng mga anghel, welcome, pinagpala ka ng ating Panginoon. Ikaw na nagtiis sa lupa. Hindi ka nagpatukso sa mga material. Hindi ka nagpatukso sa salapi. Hindi ka nagpatukso sa kasalanan. Pumasok ka, sabi ng Panginoon. Pumasok ka sa aking kagalakan. Amen. Praise the Lord. Lahat po maminamahal na papuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tayo umawit, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At habang tayo umaawit, patuloy natin pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Anyayahan natin ang presensya ng ating Panginoon. Huwag tayo mga minamahal pumayag na uwi tayo na hindi natin naramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon dahil ito po ang napakahalaga sa ating buhay, mga minamahal, ang maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Alright, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Yeah. Your name is life. Break every stronghold. Shine
precious. I speak Jesus. Your name is power. Your name is peace. Your name is Jesus from the mountains, Jesus in Salamat, the mahal na streets, Jesus in the Hallelujah. darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Your name is power. Your name is healing. Your name is Your name is power. Hallelujah. Your name is healing. Hallelujah. Your name is Sa pangalan ng ating minamahal na Panginoon, gumaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Sa pangalan ng ating pinamahal na Panginoon, niligtas tayo, mga Panginoon. Iningatan tayo, mga minamahal, sa mga kapahamakan. Sa pangalan ng ating pinamahal na Panginoon, tinugon po ang ating mga panalangin. Kasabi ng Malakas Sulatan, ano man na yung ginagawa, sa salita man o sa gawa, gawin mong lahat in the name of Jesus. Kapagkat ito'y makapangyarihan, mga minamahal. Nung tayo nilihan sa mga kapatid, ginamit ang pangalan na mahal na Panginoon, gumaling yung ating mga karamdaman. Nung tayo, mga minamahal na bautismohan, ginamit ang pangalan na mahal na Panginoon. Nagkaroon tayo, mga minamahal na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yung mga inaalipin na masamang espiritu, in the name of Jesus, pinalaya sila ng mahal na Panginoon. Yung may mga keto, may mga cancer, may mga diabetes, lahat mga minamahal, pinagaling in the name of Jesus. Jesus for my family, I speak Maraming the salamat. holy name. Hallelujah! Hallelujah! Shout Jesus from the mountain, Jesus in the Salamat, mahal na Panginoon. Jesus in the darkness over Hallelujah! every enemy.
pinakamamahal na Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life. Nasa Kanya ang daan, nasa Kanya ang buhay. Maminamahal. Kaya tayo po mga kapatid maglingkod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Matakot tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Pag tayo po'y nasa harapan ng Diyos, ipanaman natin sa mahal na Panginoon ang ating paggalang, ang ating pagsamba, ang ating pag-ibig, ipanaman sa ating mahal na Panginoon. Iparamdam natin sa ating mahal na Panginoon ang ating maminamahal, pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Iniwanan natin ang ating mahanap buhay, ang ating mga negosyo, mga minamahal, sapagkat kilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na dapat natin purihin, sambahin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, isang araw pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon dahil nakikilala mo siya, dahil pinaglilingkuran mo siya. Sabi ng malakas, hindi ka niya ipahihiya, mga minamahal. Matutunayan niya sa iyo, mga kapatid, na siya ay makapangyarihan. Kaya pag lalo mo siyang kinilala, lalo mo siyang pinaglingkuran, lalo kang lumapit sa Kanya, ipapadama niya sa iyo ang Kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal. Sa iyong panalangin, papakinggan ka na mahal na Panginoon. Sa iyong pag-aayuno, papakinggan ka na mahal na Panginoon. Sa iyong pananampalataya, kalulugdan ka na mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Tayo manalangin, mga kapatid. Tawagan natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, O God, in the name of Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin kami. Sabi mapagkukulang. Minsan, mahal na Panginoon, binabaliwala namin, mahal na Panginoon, yung malagawain. Minsan, hindi kami nagpapahalaga, mahal na Panginoon, sa malagawain. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ang sa amin, Amang Banal. Patuloy ka, mahal na Panginoon, pumasok sa aming buhay, mahal na Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan. Na lagi kami, mahal na Panginoon, magpuri, magpasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan naroon yung malagawain, patuloy mong dalhin ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, alisin niyo po ang mga panghihina, panglapay-pay, mapanglalamig, mga pag-aalinlangan, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan sa espiritual. Kami makaramdaman, pagalingin, mahal na Panginoon, mga problema, bigyan mo ng kalutasan. Payapain mo, mahal na Panginoon, mga nagugulo, mahal na Panginoon, isipan, mahal na Panginoon. In the mighty name of Jesus. Sa mga naunang dalangin ng aming magulang sa iyo, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Mami naman, sawayin po natin lahat ng gawa ng kaaway. Ipatong natin ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa karamdaman. Sawayin natin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo in the mighty name of Jesus. So, mga naunang dalangin ng aming magulang sa iyo, in the mighty name of Jesus, aming sinasaway, pinapalayas lahat ng mga karamdaman, mga masamang espiritu, mga kahirapan, mga alinlangan, mga panglupaypay, mga panglalamay, mga karnality, hindi mo yung pride, mga kalayawan, cast out in Jesus' name. Karamdaman, high blood, cancer, leukemia, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa tay, sakit sa abdo, rheumatoid arthritis, goiter, pagkabulag, pagkapilay, pagkapipi, pagkabingi, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Lahat na makalayawan, mga kahinaan, cast out in Jesus' name. Mga paglalasing, mga pagmumura, cast out in Jesus' name. Mga problema, anxiety, depression, cast out in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinamamahal na Panginoon. Glory to God. Tayo magpasalamat ng buong puso sa ating mahal na Panginoon. Buong lakas tayo po yung sumigaw. Tumalon, mga minamahal. 3 beses, mga kapatid. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat po napapuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos.